Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano mag-apply ng SSS Salary Loan online. At pag-usapan na rin natin kung ano-ano nga ba ang mga qualifications, requirements, at kung magkano ang pwedeng ma-loan ninyo. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So paano nga ba mag-apply ng SSS Salary Loan online? So pwede po tayong mag-apply ng SSS Salary Loan kahit anumang araw o oras basta pasok tayo sa qualifications ni SSS at kumpleto na yung requirements natin. So bago tayo mag-umpisa, pag-usapan muna natin kung ano-ano nga ba ang mga qualifications at requirements kung kayo ay mag-a-apply ng SSS Salary Loan. So sino-sino nga ba ang mga qualified na mag-apply dito? So una, lahat po ng mga employed, self-employed, OFW, kasambahay at voluntary paying members ay pwede pong mag-apply. So ibig sabihin yan, lahat po ng mga naghuhulog kay SSS ay pwede pong mag-apply ng SSS Salary Loan. Pero dapat pasok kayo sa eligibility requirements ni SSS. So una, dito tayo sa contribution. So dapat daw meron kayong at least 36 months na posted contribution. So take note po, posted na yung buong 36 months ninyo. Then, dapat meron kayong at least 6 months na posted contribution within a year before filing. So, ibig sabihin ito, for example, January 2026 na ngayon. So, dapat meron kayong hulog from January 2025 hanggang December 2025 at least 6 months. Kahit putol-putol po yan. For example, kayo ay employed tapos nadidekan kayo ng February to June, tapos tumigil kayo sa pagtatrabaho, tapos bumalik naman ng October to December, ganyan, pwede pa rin po kayong mag-apply ng SSS Salary Loan kasi meron kayong at least 6 months na posted contribution within a year. Next, dito naman tayo sa membership type. So, para ito sa mga employed, self-employed, voluntary, OFW, dapat meron kayong at least 6 months na contribution under your current type. So for example, kayo ay employed, tapos tumigil kayo sa pagtatrabaho, tapos nag-voluntary na lang kayo sa pagbabayad ng contribution. So pwede pa rin po kayong mag-loan basta umabot kayo ng 6 months ng pagbabayad ng contribution as voluntary. So ulitin ko guys, kung mag-change kayo ng membership type, dapat meron kayong at least 6 months na posted contribution sa inyong current membership type. Next is yung online access. So dapat na-register na online yung SSS number ninyo at meron na kayong user ID at password. By the way guys, may video na po kong ginawa nito kahapon. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para makagawa rin kayo ng online account. Next ay yung loan status. So dapat walang pending na loan under loan reconstructing program or condonation program. Ito po yung mga loan natin dati na hindi nababayaran kasi tumigil tayo sa pagtatrabaho o lumipat tayo ng ibang company, so kailangan po muna natin itong bayaran para makapag-avail tayo ng SSS Salary Loan. Next is yung edad. So dapat under 65 years old pa kayo at the time of application. So take note guys, retire na kayo pag more than 65 years old na. At ang panghuli ay SSS disbursement account. So make sure guys, meron kayong sariling bank account na nakapangalan sa inyo at dapat yung bank account na yon ay magkatulad yung buong spelling ng pangalan sa inyong SSS account. Take note po, bank account ang kailangan dito. Hindi po pwede yung mga e-wallets kagaya ng GCash, Paymaya, hindi po pwede. Dapat bank account po talaga. So may video na rin po akong ginawa dito kung paano mag-register ng bank account sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. So ngayon, pag-usapan naman natin kung magkano yung estimated amount na makukuha natin kung tayo ay mag-a-apply ng SSS Salary Loan. So para sa mga members na may 36 to 71 months na posted contribution, may makukuha po kayong 1 month loan or katumbas ng 1 buwan na sahod. At para naman sa mga members na may 72 or higit pa na posted contribution, meron po kayong makukuhang 2 months loan or
katumbas ng 2 buwan na sahod ninyo. Pero magbabase pa rin yan sa average monthly salary credit ninyo or MSCs. At yan ang pag-uusapan natin sa next video kung paano i-compute yung MSCs. So ngayon alam na natin kung magkano yung estimated amount na makukuha natin at kung pasok na tayo sa qualifications at kumpleto na yung requirements natin, punta na tayo sa pag-a-apply ng SSS Salary Loan. So pumunta na lang kayo sa sss.gov.ph. Then mag-login kayo, make sure lang na na-register na yung account niyo online. Then pag nakapasok na kayo, make sure lang din na meron na kayong active na bank account na nakaregister sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module para doon po ihuhulog yung pera na maloloan ninyo. So para makapag-loan na tayo dito sa homepage ng inyong SSS online account, hanapin at i-click lang natin itong 3 linya na nasa taas. So ito pong My Square. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin itong Loans. And then may makikita tayong ganito, so i-click lang natin itong salary loan. At pagkatapos kung may makikita kayong ganito, loan application will be rejected due to the following reasons. So itong una, wala daw home address yung SSS account niyo, so kailangan nyo pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar at magpasa kayo ng E4 na form doon. At kung may makikita naman kayong ganito na wala daw kayong 6 months contribution within the last 12 months. So ito yung nabanggit natin kanina. At meron din kayong makikitang ganito kung hindi umabot ng 6 months yung posted na contribution ninyo. At may iba din ganito yung makikita, you have no disbursement account eligible for electronic disbursement of salary loan. So kagaya nga ng sabi ko kanina, dapat meron na kayong bank account na na-register sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. So may video na rin po kung ginawa niyan, ilalagay ko na lang po yung link sa description box. Or baka nakapag-apply na kayo pero hindi pa active yung bank account na na-register niyo kaya ganito yung lumalabas. So antayin yung magiging active yon. At kung pagka-click ninyo ng salary loan at napunta kayo dito, may nakikita kayong loan form. Ibig sabihin yan, pwede na po kayong mag-apply ng SSS salary loan. So bali may 4 na steps po kayong pagdadaanan sa inyong pag-a-apply. So una is yung apply salary loan details. So dito may makikita kayong loanable amount. So kung ano yung una makita ninyo dyan, kadalasan yun po yung pinakamalaking pwede ninyong i-loan. Pero pwede nyo naman pong i-click ito para makita ninyo kung magkano yung pwede ninyong ma-loan. Or kayo nang bahalang mag-select kung magkano lang yung kailangan ninyo para sa salary loan ninyo. So kagaya niyan, 25,000 yung pinili na amount ng client ko kasi ito yung gusto niyang ma-loan. Then dito naman tayo sa disbursement bank. So kung marami kayong bank account guys, maraming lalabas na bank account dyan at pwede nyong pagpilian kung saan ihulog yung pera. So kagaya niyan, BDO Unibank yung pinili ng client ko kaya dito mahulog yung pera sa BDO na account niya. At next dito naman tayo sa choose certifying employer. So kadalasan guys, automatic nang lumalabas yung current employer ninyo. Pero i-double check nyo pa rin maigi yung employer ID, yung employer name, tapos employer address dito sa baba. I-double check nyo pong maigi kung yan ba yung current employer ninyo. Kasi kung yan yung previous employer ninyo, hindi po talaga maa-approve yung salary loan ninyo kasi kailangang i-certify ng employer na nakalagay dito yung application ninyo. So kung dating employer pa yung nakalagay dito, never talaga nila na i-certify yan. So hindi talaga maa-approve yung salary loan ninyo. So i-double check nyo maigi, dapat current employer yung nandito. At kung okay na double check nyo na lahat, pwede nyo na pong i-click itong next. Then mapupunta na kayo dito sa step 2. At dito makikita nyo po yung disclosure statement. So napaka-importante po nito kasi ito po yung i-screenshot nyo para ipakita sa employer ninyo na nag-apply kayo at ma-certify nila yung application ninyo. So kung naka-laptop or naka-cellphone kayo, may makikita kayong ganito. Pero minsan kung naka-cellphone lang kayo, wala kayong makikitang disclosure statement at ganito lang ang makikita ninyo. So kapag ganito yung nakita ninyo, kailangan nyong i-click itong 3 dot na nandito sa taas
After nyo maklik yan, may makikita kayong ganito. So dito sa pinakababa may makikita kayong desktop site. So i-click nyo na lang po yan. Kung naka-desktop site na, automatic na makikita nyo na po itong disclosure statement. So ito po yung screenshot niyo tapos ipakita sa employer ninyo kasi dito nila makikita kung anong buwan nila kakaltasan kayo, mag-umpisa kayo magbayad at makikita rin nila dito kung magkano yung monthly na ikakaltas sa inyo at kung anong buwan at taon matatapos yung loan ninyo. So kung na-screenshot nyo na at nabasa nyo na lahat, wala namang problema, pwede nyo na pong i-click itong box katabi ng I have read para ma-checkan. At kung may check na, pwede nyo nang i-click itong next. At mapupunta na po tayo sa step 3, which is ang pag-review. So dito makikita nyo yung loanable amount, 25,000, tapos may less siya na service fee, 250 pesos. So depende na yan kung magkano yung loanable amount niyo, kukunan po yan ng 1%. Yun po yung service fee na ikakaltas sa inyo. At meron ding advance interest. Pero depende pa rin yan sa loanable amount ninyo. Kasi magbe-base po doon kung magkano yung magiging advance interest at service fee. So yung total na lang na makukuha ko ay nasa mga 24,000 plus na lang. At dito sa baba, i-review nyo rin pong maigi yung bank account. Dito sa loan proceeds will be credited to your bank account. So, double check nyo kung tama ba yung bank account number na nakalagay dyan kasi dyan po ihuhulog yung pera na makukuha ninyong loan. At pagkatapos dito sa baba may makikita kayong certification, agreement, and promissory note. So, basahin nyo na lang po lahat yan. Then, kung okay naman kayo, pwede nyo nang i-click itong box katabi ng I hereby confirm para ma-checkan. Then, kung may check na yan, pwede nyo nang i-click itong submit. After that, mapupunta na kayo dito sa confirmation ng salary loan ninyo. So, merong nakalagay na net loan proceeds dito. So, ito na lang po yung matatanggap ninyo. Hindi na po yung loanable amount na 25,000. So, after the deductions, ito na lang yung darating sa inyo. So, kung okay na kayo dyan, pwede nyo nang i-click itong box katabi ng I confirm para ma-checkan. At kung may check na yan, pwede nyo nang i-click itong okay. And then may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng loan application. Pero hindi ibig sabihin yan na approve na yung application nyo guys. For certification pa yan ng employer ninyo tapos kailangan pa ng approval ni SSS. So unang gagawin ninyo guys, yung pinascreenshot ko sa inyo kanina na disclosure statement, yun po yung ipapakita ninyo sa employer ninyo, i-inform nyo sila na nag-apply kayo ng SSS salary loan para ma-certify nila yung application ninyo. So take note guys, dapat na-certify ng employer ninyo within 5 working days. Kasi kung lumagpas ng 5 working days hindi nila na-certify, makakancel po yung application ninyo at mag-a-apply kayo ulit. Yan din po yung ginagawa ng iba kung ayaw nilang i-proceed or ayaw nilang matuloy yung application nila, hindi na nila ini-inform yung employer nila or kung ini-inform nila, sinasabihan nila na huwag nang i-certify para makancel yung application nila. Pero kung na-certify na ng employer ninyo, may makikita kayong notification na kagaya nito. Salary loan application has been certified by your employer. So kapag ganito guys, mag-aantay na lang kayo ng 3 to 5 working days para sa approval ni SSS at para pumasok yung pera sa inyong bank account. At kung wala kayong ma-receive na notification, huwag mag-alala kasi meron din kayong ma-receive na email na approve or na-certify na ng employer niyo yung loan application ninyo. So, kapag ganun guys, mag-antay-antay na lang ng 3 to 5 working days para sa approval ni SSS at para mahulog yung pera sa inyong bank account. Pwede nyo rin pong i-check ang balance ng inyong bank account kung pumasok na ba yung pera or hindi pa.